I won't. Why should I? Girlfriend ko si Marga. Hindi mo ba maintindihan yon, Gabriel? Galit ding angil ni Jericho sa binata. What? Gulat na tanong naman ni Trina at sobrang naiinis ako dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Kapag hihilain ako ni Jericho, mas lalong nilalakasan ni Gabriel. Bitawan niyo ako! Galit na sabi ni Marga. At basta ko nalang hinila yung sarili kong braso at padabog na lumabas kasama si Dexter, na tila walang alam sa nangyari. Bitawan mo ako, sabi! Singhal ko sa kanya na hinila niya ako papasok sa kotse niya. At nakita kong nahuli si Jericho at napatitig na lang siya dito sa loob. Buksan mo to! Inis kong sabi dahil naka-autolock ang pinto niya. At hindi man lang niya ako sinagot. Bastos! Sinasabi ko sa'yo, if you won't break him up, lahat gagawin ko, masira lang kayong dalawa. Don't dare me, Marga! He said while his eyes were fixed on the road. Napairap ako sa pwesto niya at gustong-gusto ko siyang pagsasampalin ngayon. Kung hindi lang siya nagdadrive. Ang kapal lang ng mukha niya. Pagdating ng school ay siya rin ang nagbukas ng pinto sa akin. But I didn't mind him. I hate him so much. At naiirita ako sa mga ginagawa niya. Wala akong pake kahit halos lahat ng babaeng umaaligid sa kanya ay hinahabol siya. Ibahin niya ako. Bye, Daddy! Take care! Sabi ni Dexter sabay halik niya dito sa pisngi. Bye, you too, anak. I will pick you up later. Wika niya sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Ganun na lang ang pagdilim ng mukha niya nang makita niya si Henry nang ngiting-ngiting papalapit sa amin. Hi, Marga. Anong oras pala magsa-start yung program? Bigla kong naalala at nawala pa yun sa isip ko. Exact 9 a.m. Ah, thanks. Bro, ngayon na ba yung meeting natin dun sa Monde? Hindi yata ako makakapunta at kailangan ako ng pamangkin ko. Bigla na lang nangunot ang noo ni Gabriel at napatitig dito. I'm not going there. I'll stay here. Napatingin ako sa kanya at nang makapasok si Dexter ay bigla niya akong hinawakan sa kamay na siyang nagpatitig kay Henry sa amin. Excuse us. Hindi ako nakapagsalita nang hinila niya ako at doon na lang ako nakapag-react pagdating sa faculty room ko. Umalis ka na. Ayokong masira yung mood ko. Pwede ba't tigilan mo ako, Gabriel? But he just stared at me and rolled his eyes on me. Natila ako pa yung may kasalanang nagawa sa kanya. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin. Hanggang sa wala na akong maatrasan. Lumayo ka nga! But I gasped as he grabbed my waist. Napakurap ako nang hawakan niya yung uniforme ko at nakatitig siya sa akin habang sinasara yung isang bukas na parte ng damit ko. Bigla na lang nag-init yung mukha ko dahil doon. Baby, let's talk. Please, Marga. Mahina niyang bulong sa akin at nakikiliti ako sa ginagawa niya. My heart pounded so fast and I don't like it. Umalis ka na! I won't. Hanggat may umaaligid sa yung lalaki, ayoko. Matigas na sabi niya. At inis ko siyang tinitigan pero natuod na lang ako nang dumako ang kamay niya sa pisngi ko. At basta na lang ako hinalikan. Mabilis ko siyang naitulak pero nahuli niya yung kamay ko. He kissed me passionately. And my knees turns jelly as he make the kiss more defiant. Napakabog ng sobrang lakas yung dibdib ko nang tumitig siya sa mga mata ko. I won't give up. Kahit paulit-ulit mo kong itulak, hindi ako. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Gayong ayaw mo akong pakinggan kung ano ba nangyari noon. Alam mo, mas mabuti pang hindi mo kami nahanap. Hindi sana tahimik na ang buhay namin ng anak ko. Nanginginig yung boses ko at napaiyak ako sa galit na nararamdaman ko ngayon. But he held my hands and squeezed it while staring at me. I'm sorry for everything. We need to talk. I'm willing to know your side and... Wag na! Bitawan mo nga ako! Nanigas yung mukha niya nang hinila ko yung kamay ko. At mabilis akong lumayo sa kanya. Hindi ko siya pinansin, pero nakabantay siya sa akin. Habang ginagawa ko yung parte ko sa program na magaganap. Ba't di na lang siya umalis? After the program ay nagpaalam siya sa akin na pupunta ng office niya. Sobrang nagiinit talaga yung puso ko dahil sa inis ko sa kanya. For Pete's sake, it's already 12 noon. Ngayon lang siya papasok ng opisina niya. Kahit pa sabihing boss siya, di sana umalis na siya kanina pa. Tuwang-tuwa naman si Dexter nang sinabayan niya ito sa pag-lunch kanina. Love, I'm going. Sabay hawak niya sa kamay ko nang hindi ko siya pinansin at naiirita ako sa tinatawag niya sa aking love. Stop calling me love. Marga ang pangalan ko. Umalis ka na. Napakakapal talaga ng mukha niya. Nagawa niya pa akong halikan at yakapin. Hintayin niyo ako. Dadaanan ko kayo mamaya. I love you. Mahinang bulong niya sa akin. Bigla na lang nag-init yung pisngi ko at mas lalong lumakas yung inis na nararamdaman ko.
Nang muli niya akong hinalikan sa labi at noo, hindi ako makapokus sa ginagawa ko nang makaalis si Gabriel at di ko alam ang dapat kong gawin. I just crumpled my pen and threw it on the floor. At nainis ako nang sumakit yung kamay ko dahil sa ginawa ko. Pagdating ng uwian ay nakita ko siyang papalapit ng faculty kasama si Dexter. Mama! Dan tayo sa mall, pwede po? Bukas na wala namang pasok. Sabi ko na siyang nagpapout sa lips niya. Pagod kasi ako at gusto ko nang magpahinga. Halika na, promise pupunta tayo dun tomorrow, okay? Diba sabi ni Uncle Jericho bibilihan kanya ng favorite mong toy? Kasama si Daddy? Hindi ako nakatingin sa kanya dahil sobrang talim ng pagtitig niya sa akin. Let's go. Iwas ko sa tanong niya. Pagdating ng kotse, nakita ko siyang napahilamos ng mukha niya. Napatitig siya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Nagulat na lang ako nang kinabit niya yung seatbelt sa akin. Kaya napadikit siya sa akin at sobrang lapit niya. Hanggang kailan mo ako sasaktan ng ganito? Mahinang sabi ni Gabriel at ramdam ko ang sakit sa boses niya. Hanggat madurog ka gaya ng ginawa mo sa akin. At di ko na siya nilingon pa. As we reached the mansion, he still remained quiet. The same as he opened the door for me. Hindi na kami nag-imikan papasok. Agad akong dumiretso ng room namin at natigilan ako nang may napansin akong USB sa gilid ng unan ko. Na-curious ako at basta ko na lang ito inayos sa laptop ko. My hands built into a fist as I saw the CCTV footage. Napakawalang puso niya. Parang sasabog ako sa sobrang inis at lumabas ako para uminom ng tubig. Pero ganun na lang ang pagtigil ko ng lahat ng mga mates ay nakapila at pati mga tauhan ng ina nila. Nandito rin si Trina at kompleto silang lahat. Where's my bracelet? Galit na tanong ni Madam Isabel at napakunot noo ako. Mom, stop it. Hindi magagawa ni Marga yon. Pagtanggol ni Jericho sa akin. Ikaw ang tumigil, Jericho. Pinapaikot ka lang ng babaeng yan. At hindi ako makapaniwalang nanakawan niya pa ako. Pinatira kita dito, babae ka. Sobrang nanliit ako sa sarili ko at para akong tinutusok sa puso ko dahil sa sinabi niya. You have no evidence, Mom. Just stop accusing her. Pati ba naman ikaw, Gabriel, ay kakampihan siya? Ano bang pinakain ng babae na yan sa inyo? Kayo, hanapin niyo sa kwarto niya yung bracelet ko na mas mahal pa sa buhay niya. Nagkakahalaga yun ng ilang milyon at alam kong ikaw ang kumuha nun. Grabe, Marga. Hindi ka lamang mababang babae, kundi pera rin ang habol mo sa pamilyang to. Sabi ni Trina at nanginginig ako sa sobrang galit. Oo, mahirap lang kami. Pero nang minsan hindi ko inasama mga bagay na hindi akin. Madam, sana alamin niyo ang lahat bago kayo mambintang ng tao. At wala akong pake kahit milyon man ang halaga nun. Sumusobra na kayo. Hindi ako ang kumuha nun. Stop this, Mom. Hindi siya ang kumuha nun. Si Jericho sa tabi ko. Pero nagulat silang lahat nang lumabas yung tauhan niya na bitbit yung bag na ginagamit ko lagi. At kitang-kita ko sa bukas na pinto na nahanap nila dun sa bag ko. Napatitig ako kay Trina na nakangisi sa akin. How dare you? Ito ba ang wala? Lumayas ka dito at iwan mo ang apo ko. Dahil ayokong mahawaan siya ng ugali mo. Marga, totoo ba? Tanong ni Jericho sa akin. Nasaktan ako dahil tila wala siyang tiwala sa akin na hindi ko magagawa yun. At ngayon gusto kong hiwalayan mo ng babaeng yan, Jericho. Whether you like it or not, aalis siya sa pamamahay ko at ipapakulong kita. Talagang aalis ako dito, pero isasama ko ang anak ko. Pero bago yun lilinisin ko muna ang pangalan ko. Nakatitig lang si Gabriel sa akin. Niwala siyang ginawa dahil siguro naniniwala din siyang ako ang kumuha nun. Padabog akong umalis at pumasok ng room tsaka ako bumalik at malakas na ibinagsak ang laptop sa harap nilang lahat. At nagpapasalamat ako sa taong naglagay ng USB na yun sa room ko. Plinay ko yung CCTV footage. At hindi pa tapos ay agad kong sinampal ng sobrang lakas si Trina. Namutla siya sa pinakita ko dahil kitang-kita dun kung sino ang pumasok dun sa room ni Madam. At bit-bit yung bracelet. Sa susunod ayusin mo ang paggawa ng plano. At kung may plano ka pang mawala ako, Trina, go on. Mas gusto ko yung ikaw mismo yung gagawa nun para makaganti din ako sa'yo. Dahil ipapakita ko sa'yo kung paano ko ingungud-ngud yung pagmumukha mo. How dare you? No, it's not me. No, tita. Ano to, Trina? How dare you? Napailing-iling siya at tinuro ako. No, it's not true.
Edited yan! It's not me! Umalis ako dun sa harap nila at pumasok ng room. Nagpapahid ako ng mga luha ko at nanginginig yung kamay ko habang inaayos yung mga gamit namin ni Dexter. Basta na lang may humawak sa akin at hinila niya ako para yakapin. I'm glad that you found the USB. Shh! Napaiyak ako sa sinabi niya. I never knew it. Ikaw bang naglagay nun dito? Pinahiran niya yung mga luha ko at napatitig sa akin. Yeah, umuwi ako kanina and I saw her. Stop crying. Hindi ka aalis dito kundi siya. Hindi na siya makakapasok pa dito. Everything will be fine. Thank you, Jericho. Akala ko maniniwala ka dun sa sinasabi nila. Ngumiti siya sa akin at niyakap ako ulit. Of course not. I did a promise to you, right? I will protect you no matter what. Just trust me, Marga. Tutulungan kita. Napatango ako sa kanya pero napaatras ako nang bigla na lang may humila sa kanya. Anong problema mo, Gabriel? Ikaw ang problema ko. Don't touch her. Kwinelyuhan niya na lang ito bigla. At nataranta ako nang aambaan niya ito ng suntok. Nataranta ako nang bigla na lang niya sinuntok si Jericho. Tumilapon siya sa sahig at mabilis pa sa 4:00 hinigit niya ulit ito at kwinelyuhan. Tama na! Sigaw ko nang makitang may sugat yung labi ni Jericho. I warned you, Jericho. Warn me whenever you want. Pero hindi mo pa rin mababagong katotohanan ng akin na si Marga. Ganting sigaw niya rito. Kahit na sobrang lapit lang nila sa isa't isa. Stop! Bitiwan mo na siya! Ano ba? Pigil ko sa kanya pero tinitigan niya lang din ako ng masama. At namumula yung mga mata niya sa galit. Agad niyang ibinalik kay Jericho ang paningin niya. Pero hindi niya pa rin ito binitawan. Ano? Sasaktan mo siya? Pagkatapos ay magagalit ka? You know what, I can't imagine na magkambal tayo. You caused her so much pain, Gabriel. At kahit magwala ka pa, hindi mapapasayo si Marga. Gusto kong sabihin na itigil na nila yung ginagawa nila pero umurong yung dila ko. Lalo na nang makita ko kung paano nagliyab ang galit ni Gabriel dahil sa sinabi ni Jericho. And I guess kung ano man ang sinabi ni Jericho ay iyon ang katotohanan. Kalayaan ang kailangan ko kasama ang anak ko. Yun lang. Dahil kahit kailan hindi ko pinangarap na magkita pa kami ulit. Then what do you want to say? Nasa'yo siya ngayon? I don't care kung ano man ang meron kayo, Jericho. Hanggang sa salita lang ang meron ka. Because I owned her. Everything on her. She's mine. Galit na sigaw ni Gabriel dito. Natuod na lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa mga pinagsasabi ng lalaking ito. Para kasing nang iinsulto pa siya na salita na lang ang pinanghahawakan ni Jericho. At ano naman yung sa kanya? Katawan ko? Anong everything na sinasabi niya? Pati ba buhay ko pagmamayari niya? Kaya kung makapagsabi siya ay okay lang? Napakasama niya kung ganon. Balikan mo lahat ng pinagagawa mong kalokohan bago mo sabihin yan. Hindi ka ba nahihiya? Tinulak niya ito at nagsukatan sila ng tingin. Tumigil ka! You know me, brother. You know me and you know what kind of person I am. Kaya kong sirain ang lahat kung pati ako'y sisirain mo. At kahit ano man ang meron kayo, wala akong pakialam. Maghanap ka ng ibang kaaway, wag ako. Dahil baka makakalimutan ko magkapamilya tayo. Nanghina yung tuhod ko sa mga ginagawa nilang dalawa sa loob mismo ng kwarto namin ng anak ko. Natigilan ako nang marinig ko ang tawa ni Jericho. Don't worry, dear brother. Kung paano mo ako ituturing ganun din ang gagawin ko. Remember, we're twins. Sabi niya na tila nang iinsulto. Kung gaano ka kasama, ganun din ako. Akala mo ba palalampasin ko lahat ng ginawa mo kay Marga at sa pamangkin ko? No! You don't deserve them. Huwag mo akong takutin dahil hindi mo ako madadala sa mga ganyan mo. Try me, Jericho. Dahil kahit saang kadiliman susundan kita. Huling salita niya at basta na lang niya ako hinigit. Nagpumiglas ako pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Mabilis din nakipag-agawan si Jericho sa kanya at nasasaktan ngayon ang braso ko. Wala kang karapatang hilain siya, Gabriel. Can't you see? Ayaw ni Marga sa'yo. Tama na. Ano ba, bitawan niyo nga ako? Bitaw. Wala ni isang gumalaw kundi kapwa lang sila nagsukatan ng tingin. Anong kaguluhan ito? Natigilan silang dalawa nang pumasok ang ina nila kasama si Dexter. Ma, Daddy, Uncle, kakain na tayo. Dinig kong sabi ni Dexter. Mabilis kong hinila yung braso ko mula sa kanilang dalawa. Pero hanggang ngayon wala pa ring tigil yung masamang tinginan nila. Umayos kayong dalawa. Nonsense.
Madiin na sabi niya pero agad kong hinila ang anak ko at dumiretso sa kusina. Mama, bakit po hawak ni Dad ang kamay ni Uncle? Inosenteng tanong ng anak ko kaya napatitig ako sa kanya. Don't mind it, wala yon. Kumain ka na, kailangan mo na magpahinga dahil uuwi tayo kay Tito Oscar. Buo na ang desisyon ko, aalis ako sa bahay na ito. Wala akong pakialam kung sino man sa kanilang pipigil sa akin. Really? Pero how about Daddy? Sasama din siya? No, tayo lang. Huwag ka na muna magsalita, okay? Come on, kumain ka na. Dumating sina Jericho at si Madam Isabel sa hapag. At hindi nila kasama si Gabriel. Tahimik lang akong kumakain. At wala na akong pakipa kung sila man ang may-ari ng bahay na ito. Unat sa puro pangiinsulto lang naman ang naranasan ko dito. Excuse us. Pinatayo ko na si Dexter. At himalang hindi kumontra ang ina nila. Ginawa ko ng dapat kong gawin at iyon ay ang mag-impake. Marga, napalingon ako at nakita ko si Jerry kung papalapit sa pwesto ko. You don't have to do this. Kaya kitang protektahan dito, lalo na't unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ni Trina. No, Jericho. I have to go. Gustong-gusto ko nang umalis dito. Thank you sa lahat ng tulong mo at sa pagiging mabuti mo sa akin. Napatitig siya sa akin at hindi nagsalita. Nakita kong sugat sa gilid ng labi niya. Sana naman umilag ka. Wala to, don't mind me. Gusto mo bang ihatid kita? Wag na, magpapasundo kami kay Oscar, tatawagan ko lang. Napatitig ulit siya sa akin at hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin. Marga, gusto ko pa ring tulungan ka. Just tell me, kung itutuloy pa ba natin ang lahat? Napatitig din ako sa kanya at hindi ako makapagsalita. Gusto ko na lang lumayo at ang gusto ko talaga ay ang kapayapaan na ni minsan na hindi ko naramdaman sa buhay ko. If necessary, Jericho. Pero wala akong ibang gusto kundi malagay kami sa tahimik ng anak ko. Garalgal kong sabi at hindi ko mapigilang mapaiyak. Pagod na ako sa kaguluhan tulad nito. Shh! I made a promise to you, right? I will protect you no matter what. Kahit pa sa kapatid ko at kay Mom. Even with Trina. Salamat. Hinila niya ako at niyakap at hindi ko mapigilang mapayakap din sa kanya. Ayoko na sana siyang madamay pa. Pero hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Tinawagan ko si Oscar pero hindi ko siya makontak. Ang sabi niya sa akin noong nakaraan ay lumipat siya ng bahay at hindi ko alam kung saan. I have a rest house near at Tagaytay. Kung gusto mo na talagang umalis ngayon, doon ko na muna kayo ihahatid. Pumayag na din ako at lumabas na kami ng kwarto. Nadatnan namin yung ina niya sa sala at napatitig siya sa akin. What's the meaning of this? Mom, kailangan naming umalis dito. Kung bawat araw na lang ay magnanakaw ang tingin mo kay Marga. Napakunot noo siya at napatawa. Let me say, hindi nga siya ang nagnakaw. Pero hindi pa rin ako hihingi ng tawad sa kanya. At pinagtataka ko lang, ba't sa dinami-dami ng babae, bakit siya pa, Jericho? Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko ho ipipilit ang sarili ko sa pamilyang ito. Kaya nga aalis ako. Really? Kung hindi mo pinipilit ang sarili mo, bakit sasama ka sa anak ko? Ilalayo mo ang apo ko? Ilalayo mo siya sa ama niya? How dare you? Mom, enough. Whether you like it or not, aalis kami. No, hindi pwede. Dahil hindi alam ni Gabriel ito at wala siya dito. Magagalit siya sa'yo, Jericho. You know him. The problem is kahit gaano nakasama ang anak niyo, sinusuportahan niyo pa rin. You know what, Mom? You are very biased when it comes to Gabriel. Naiisip ko tuloy na baka sa inyo nagmana sa pagkagaspang ng ugali ang anak niyong yon. Napasinghap ako nang sinampal siya ng kanyang ina. Agad kong niyakap si Dexter para hindi siya matakot. Nang dahil sa babaeng ito nagkakagulo kayo, hindi ka na rin marunong rumispeto. Walang isinagot si Jericho sa kanya at basta na lang niya kaming hinila palabas ng mansyon. Nasasaktan ako para sa kanya. Pakiramdam ko akong dahilan kung bakit nangyayari lahat ng ito. Uncle, galit ba si Grandma? Nilingon siya ni Jericho at nginitian niya si Dexter. Don't mind your grandma. Mawawala din ang galit nun. Napatango na lamang ang aking anak. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.